Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 658 hanggang 65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Brat, kikilitiin lang ako ng iyong karunungan sa mana ng Wind Lightning Emperor. Kumilos si Chadwick na parang kanya na ang tagumpay. Siya ay may sinaunang lightning spiritual bloodline na lubos na nababanat sa mga pag-atake ng kidlat, at maaari pa itong sumipsop sa kanila. Ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa kabilang banda, ang defensive water bloodline ni Francis ay hindi masyadong epektibo laban sa pag-atake ng kidlat. Langit ng kidlat ng langit sa lupa. Ang mga sinaunang arko ng kidlat ay umaabot mula sa mga paa ni Chadwick patungo kay Francis. Ang kanyang mga pag-atake ng kidlat ay hindi lamang maaaring dumaloy sa tubig, maaari rin itong idirekta sa pamamagitan ng hangin. Nakaramdam ng pamamanhid si Francis bago pa man dumating ang pag-atake. Purple Wind Lightning Ring. Ang mga alon ng nagniningning na purple na wind lightning ay lumundag mula kay Francis at nakipagsagupaan sa pag-atake ni Chadwick. Boom! 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 Nag-interact ang dalawang puwersa ni kidlat. Ang pag-atake ng wind lightning ni Francis ay napakabilis, samantalang ang kidlat ni Chadwick ay naglalaman ng 5 elemento, na nagpapahintulot sa pag-atake at pagdepensa nito ng sabay. Ang Heaven Earth Lightning Quake ay parang Mount Tai. Ito ay lubhang matatag, at ito ay tila naging isa sa lupa. Kahit na hindi pa naiintindihan ni Chadwick ang layunin ni King, ang layunin sa kanyang mga pag-atake ay umabot na sa ganoong antas sa isang tiyak na antas. Bam! Bahagyang huminto ang figure ni Francis, at ang kanyang mga paa ay namamanhid habang hinaharangan niya ang pag-atake ni Chadwick. Hindi nasaktan si Chadwick, at madali niyang natanggap ang mga pag-atake ni Francis na may kaaya-ayang ekspresyon. Ako na ngayon. Ngumisi si Francis nang lumitaw ang malabong escarlate na aura sa kanyang kulay lila na kidlat. Go! Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at ang Purple Destruction Wind Lightning na naglalaman ng tipak ng escarlate ay bumaril. Boom! Ang 5 kulay na kidlat sa paligid ng katawan ni Chadwick ay tumama sa ulo. Hindi gaanong casual si Chadwick sa pagkakataong ito. Ang kulay scarlate na wind lightning ay naglalaman ng isang nag-aalab na kapangyarihan ng pagkasira na nagpatuloy sa pagguho sa kanyang katawan. Talagang naintindihan mo ang isang tipak ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chadwick. Hindi lamang nadagdagan ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang kapangyarihan ng destruction, naglalaman din ito ng nagninangas na epekto na tumagal ng medyo matagal. Sa madaling salita, pagkatapos matamaan ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ang isa ay patuloy na mapipinsala ng ilang panahon. 5 elemento ng kidlat ng tubig. Ang kidlat sa paligid ni Chadwick ay biglang naging malalim na asul at sinalungat ang nasusunog na sensasyon. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng parehong lightning daw henyo ay bahagyang solemna. Malinaw na hindi inaasahan ni Chadwick na mauunawaan ni Francis ang kaunting Scarlet Destruction Wind Lightning. Ngayon ko lang naintindihan ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Hindi ko pa siya kayang ibaba. Malamig ang mukha ni Francis, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Medyo malakas ang battle power ng brat na iyon. Hindi siya natalo kahit na nakaharap na si Chadwick. Nagsimulang mag-usap ang mga henyo sa malapit. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Chadwick nang lumitaw ang pangungutya sa kanyang mukha. Brat, hindi ko pa nagagamit ang buong kapangyarihan ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Bagamat siya ay kumikilos na parang kanya na ang tagumpay, si Chadwick ay nag-iingat pa rin. Ang mga Wings of Wind at Lightning mula sa Wind Lightning Inheritance ay lubhang mahirap. Ang kanyang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay tungkol sa balanse sa pagitan ng opensa at depensa, samantalang ang Wind Lightning Inheritance ni Francis ay tungkol sa matinding bilis at opensa. Hehe. Ganun ba? Malamig na ngumisi si Francis habang lumalabo ang kanyang ekspresyon. Boom! Ang isang malakas na layunin ay bumaba sa loob ng dimensyon ng kaluluwa at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuo ng isang magnificent power. Ano? Nanlamig ang katawan ni Chadwick habang ang kanyang kamalayan ay pinigilan ng layuning iyon. Half-step King Intent.
Napakagandang kapangyarihan ng isang hari. Paano ito posible? Maging si Topher ay napasigaw sa gulat. Bam! Umihip ang hangin at kumulog sa hangin sa itaas, at ang mga kaluluwa ng mga tao sa malapit ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Ang Half-Step King na layunin ay tila naging isa sa langit at lupa, at ang kapangyarihang nagmumula rito ay nagpabigat sa katawan ni Chadwick. Para siyang nasa ilalim ng bundok, at hindi na siya makahinga. Hindi lang ito normal na Half-Step King intent. Namula ang mukha ni Chadwick. Ang mga pag-atake ng Wind Lightning ni Francis ay naging mas malakas nang gamitin niya ang kanyang Half-Step King intent. Ang mga tao ay patay tahimik. Akala pa ng ilan ay bumaba na ang isa sa nangungunang 10 henyo. Nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Chadwick habang pinipigilan ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang kakaibang bloodline at nakamamanghang battle power na lumampas sa normal na half-step na kings, malamang na hindi na siya makakalaban. Ang Half-Step King na intent na ito ay mayroon ng mga senyales ng pagbuo ng magnificent power. Paano niya ito nagawa? Ito kaya ang Illusion Godwine. Si Topher ay nagsimulang pawisan ng malamig, at hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na hindi niya inatake si Francis. Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Ang Half-Step King intent ay pinigilan ang katawan at puso ni Chadwick. Sure. Ang Half-Step King intent ay nawala pagkatapos ng 3 paghinga. Si Chadwick at ang iba pang mga henyo ay nagpakawala ng mahabang hininga habang si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw. Naramdaman niya ang iba't ibang magalang at maingat na tingin sa kanya. Narinig ko na itong si Francis ang namuno sa buong Purple Smoke Lake, tinalo si Ju Cheng, at pumasok sa Mermaid Kingdom. Mukhang malamang na nakuha niya ang Illusion Godwine, na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang Half-Step King intent. Illusion Godwine. Ang Mermaid Kingdom ay may haring humahawak sa kuta. Paano niya ito nagawa? Nag-uusap ang mga henyong naroroon. Siyempre, hindi mahalaga kung paano niya nabuo ang Half-Step King intent. Ang mahalaga lang ay mayroon siya, at ang kanyang kalahating hakbang na layunin na hari ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Junior Marshal Brother Hanford. Half-Step King intent. Isa pang ilang figure ang pumasok sa Heart Hill Palace. Madarama ng isa ang aura ng Half-Step King intent at ang magnificent power nito mula sa malayo. Ang mga bagong dating ay pawang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Nasa gitna nila sina Brother Godfrey at Dong Wenjian, at ang kanilang mga titig ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Kuya Dong. Bahagyang tumango si Francis bilang ganti. Sina Dong Wenjian at Brother Godfrey ay may mga awkward na ekspresyon. Sa simula nang pumasok sila sa Demigod Forgotten Garden, hindi sila sinamahan ni Francis sa 10,000 Treasures Tower, at nagalit si Brother Godfrey sa oras na iyon. Gayunpaman, nasakop ni Francis ang Purple Smoke Lake ng mag-isa, nakakuha ng mga luha ng Sirena at Illusion Godwine. Nakabuo pa siya ng Half-Step King intent. Sa tabi ng lawa, ang Half-Step King na layunin ni Francis ay nagulat sa lahat, at mayroon na siyang mga senyales ng pagsugpo sa dalawa pa. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nagpas siyang sabay na harapin si Francis. Demigod's Blood. Talagang hindi peke ang balita. Lumiwanag ang figure ni Brother Godfrey nang pumasok siya sa 10-yarda na zona. Isa pang top 10 genius. Ang lakas ni Brother Godfrey ay kapantay ng Willie na hindi pa nakakainom ng Illusion Godwine. Masyadong kaakit-akit ang dugo ng demigod, kaya dumating ang ilang mga disipulo sa 10,000 Treasures Palace at iba pang kalapit na mga henyo nang marinig nila ang tungkol dito. Lalong naging tense ang sitwasyon. Sina Topher, Chadwick, kapatid na Godfrey, at Francis ay may kapangyarihang labanan na katumbas ng nangungunang 10 henyo. Ang 4 ang bida sa palabas habang dahan-dahan silang lumalapit sa dugo ng demigod. Gayunpaman, nang umabot sila sa 5 yarda, sina Chadwick at Brother Godfrey ay parehong nakadama ng matinding pressure. Hindi ito naramdaman ni Francis, ngunit nagpanggap siya. Hindi ako pwedeng mauna. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakalock sa dugo ng demigod, at ang God Spiritual ay nagbigay sa kanya ng mga senyales ng babala. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng dugo ng demigod ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa naisip niya.
Higit pa rito, kung ligtas niyang maabot ang dugo ng demigod, ang iba pang nangungunang 10 henyo ay malamang na may hahatakin. Sa sandaling ito, ang aura ng kamatayan sa kaluluwa ni Francis ay naging mas malakas. Seng! Isang mainit na kabataan ang dumating sa Heart Hill Palace at dumaong sa isang gusali. Ham! Dugo ng demigod. Tumalo ng puso ni Looper. Ito ay isang patak ng dugo ng demigod, at kakanyahan ng dugo noon. Kung nandito si Master, malamang hindi niya ito kayang labanan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Looper. Kung nakuha niya ang dugo ng demigod, ang kanyang potensyal at ang kanyang kinabukasan ay maaaring malampasan pa ang Emperor of Death. Matapos makita ang dugo ng demigod, ang anumang bagay tungkol sa pagtugis ay itinapon sa likod ng kanyang ulo. Magiging akin ang dugo ng demigod. Ang aking bloodline power at ang aking lakas ay tataas ng husto kapag nakuha ko ito, at sa oras na iyon, ang palihim na pagpatay kay Francis ay magiging madali. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng plano si Looper. Binago ng dugo ng demigod ang orihinal niyang plano. Plano pa rin niyang patayin si Francis ng palihim at kunin ang kanyang ulo, ngunit sa ngayon, ang dugo ng demigod ang naging pangunahing prioridad niya. Nandito rin si Looper. Si Francis ay nakabantay. Hindi pa rin niya ginamit ang buong lakas para lapitan ang dugo ng demigod. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Sina Topher, Chadwick, Brother Godfrey, at Francis ay may kanya-kanyang plano, at lahat sila ay nakabantay. Habang parami ng parami ang mga henyo mula sa ibang mga lugar na nagtitipon sa Heart Hill Palace, silang apat ay napanatili ang isang tiyak na distansya sa 5 yarda. Ang bawat hakbang sa puntong ito ay lubhang mahirap sa sarili nitong, pabayaan na silang lahat ay nagbabantay laban sa isa't isa. Sa isang tiyak na sandali, tumalo ng puso ni Francis nang may maramdaman siyang kung ano. Iyon. Ang mainit na tingin ng binata ay tumingin sa isang tiyak na direksyon sa kalangitan. Isang hininga o dalawa mamaya. Whoosh! Isang hayop na may isang sungay ang lumipad sa himpapawid. Lumilipad. Maaari itong lumipad. Bukod sa ilang napakalakas na lumilipad na ibon, karamihan sa mga nabubuhay sa Demigod Forgotten Garden ay hindi tunay na makakalipad. Sa sumunod na sandali, ang marangal at nakapapasong magnificent power of a king ay nagmula sa halimaw at kumalat sa kalahati ng Heart Hill Palace. Napakaringal na kapangyarihan ng isang hari. Isang king rank na bihirang sinaunang hayop. Ang lahat sa loob ng Heart Hill Palace ay natakot, at maraming mga henyo ang hindi makagalaw. Kapag tunay na bumaba ang magnificent power na iyon, kalahati ng mga henyo dito ay magsusuka ng dugo. Lalala, mas mabuting dumating sa tamang oras kaysa maaga. Isang boses ng babae ang lumabas. Isang batang babae na may mabituing mata ang nakatayo sa King Beast. Ang kanyang buhok ay napakahaba at perpektong malinis. Mercedes. Siya ay talagang kinokontrol ang isang king rank beast. Ang mga henyong naruroon ay hindi makapagsalita, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang manginig. Mahirap para sa kanila na mag-usap kahit sa ilalim ng kahangahangang kapangyarihan ng hari. Sa loob ng 10-yard zone, naramdaman nina Francis, Brother Godfrey, at Chadwick na parang may bundok sa ibabaw nila. Si Brother Godfrey at Chadwick ay hindi matatag matapos harapin ang kahangahangang kapangyarihan ng hari at ang dugo ng demigod. Sa sandaling ito, dumating si Mercedes kasama ang kanyang Beast King. Nakatingin lamang ang lahat sa paglapag ni Mercedes sa tubig na may proteksyon ng Beast King, sa harap mismo ng dugo ng demigod. 659. Ang hayop na may sungay ay may mga kaliskis na kulay ube, at napaliligiran ito ng mga lilang kidlat at apoy. Nagbigay ito ng magnificent power habang bumababa. Sa proteksyon ng magnificent power of a king, si Mercedes ay kalahating yarda lamang ang layo mula sa dugo ng demigod. Sa paligid ng lawa, maraming mga henyo ang nagpipigil ng hininga sa gulat. Siya ay napakalapit na, at siya ay may tulong ng isang haring hayop. Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Ang dugo ba ng demigod ay pupunta sa mga kamay ni Mercedes? Nagkatinginan sina Brother Godfrey at Chadwick pagkatapos ay tumingin kay Francis. Si Francis ay bumuo ng half-step king intent, pati na rin ang aura ng magnificent power. Baka maabala niya si Mercedes.
Para kay Topher, nagmula rin siya sa Thousand Darkness Sacred Clan, kaya hindi siya makikipag-away kay Mercedes. Kung ang dugo ng demigod ay kinuha niya ng ganoon kadali, kung gayon wala akong masasabi. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatutok kay Mercedes at sa dugo ng demigod. Alam niyang hindi siya si Mercedes o ang kakampi ni Beast King. Hindi lamang ang dugo ng demigod ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, mayroon din itong sariling katalinuhan. Kung ang dugo ng demigod ay walang sariling kamalayan, kung gayon ay nagawa na ni Francis na alisin ito sa kanyang spatial movement matagal na ang nakalipas. Habang nanunood ang mga henyo, dahan-daang isinara ni Mercedes ang dugo ng demigod. Isang bahagyang pula ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, at ang bilis ng kanyang paghinga ay tumaas. Blood essence of a demigod. Naglalaman ito ng napakaraming kapangyarihan. Nagsalubong ang mga kilay ni Mercedes. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa kahit na sa tulong ng isang hari. Ang lakas ng pagtaboy mula sa dugo ng demigod ay mas malakas sa bawat hakbang niya. Weng! Ang dugo ng demigod ay kumikinang na may gintong liwanag habang nagpadala ito ng alon ng presyon sa bawat direksyon. Buhangin at mga bato ang humihip sa buong Heart Healing Palace habang nabuo ang isang buhawi. Bam! 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 Lumipad ang kalapit na mga henyo. Wow! Wow! Tumalsik ng dugo ang mga malalapit. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Chadwick habang umaatres siya ng ilang yarda. Si Brother Godfrey at Topher ay parehong napaatras ng ilang yarda. Tulad ng inaasahan ko. Bahagyang nanginig ang katawan ni Francis. Si Mercedes ay nagluwa ng isang subo ng dugo kahit na siya ay may proteksyon ng isang hari, at ang kanyang mukha ay naging matingkad na pula. May kaugnayan ang bloodline ni Mercedes sa Tao of the Soul, kaya hindi masyadong malakas ang kanyang pisikal na katawan. Kung ako yun, baka nagtagumpay ako. Napaisip si Francis. Pinatunayan ng realidad na kahit isang normal na hari ay hindi madaling makuha ang dugo ng demigod. Ang ilan sa mga henyong naruroon ay nagpakawalan ng hininga, ngunit hindi sumuko si Mercedes. Sa gitna ng lahat, siya pa rin ang may pinakamataas na posibilidad na makuha ang dugo ng demigod. Kunin. Sa tulong ng isang hari, gumamit si Mercedes ng puwersa ng pagsipsap sa dugo ng demigod. Isang mahinang panaginip na liwanag ang bumalot sa dugo ng demigod. Weng! Tila nabuhay ang dugo ng demigod habang nagpupumiglas ito. Hu! Ang unicorn beast ay umungal habang ang hangin sa malapit ay nabura ng lilang kidlat at apoy. Nagsanib ang dalawa para labanan ang dugo ng demigod. Boom! Ang dugo ng demigod ay nagpadala ng surging shockwave sa buong dimensyon. Ang mga henyo sa malapit ay muling inatake, at sila ay umatras sa malayo. Ako ay Atres sa ngayon. Nilabanan ni Francis ang presyon ng dugo ng demigod habang dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Sabay tingin sa mainit na binata sa rooftop mula sa gilid ng kanyang mga mata ng may pag-iingat. Gayunpaman, ang mga mata ni Looper ay nakatutok sa dugo ng demigod, at tila hindi niya masyadong pinapansin si Francis. Hayaan ko munang maubos ng sisiw na ito ang bahagi ng kapangyarihan ng dugo ng demigod. Ang mainit na kabataan ay nakatayo sa kanyang mga kamay sa likod, at ang shockwaves na dumating sa kanyang direksyon ay hindi nakaapekto sa kanya. Sa sandaling ito, karamihan sa mga henyo ay umatras na malayo sa 10 yarda na zona, at walang nang-ahas na labanan si Mercedes para sa dugo ng demigod. Si Mercedes ang naging pangunahing tauhan malapit sa lawa. Bakit wala si Senior Marshal Brother Godfrey? Biglang may naalala si Francis at tinanong si Dong Wenjian sa malapit. Nauna si Godfrey sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Kung nandito siya, baka makalaban niya si Mercedes. Sinusubukan pa rin ni Brother Godfrey na makuha ang Chenkun Sword. Dapat ay nakuha na niya ang balita ngayon. Sabi ni Dong Wenjian. Ang mga tao ay nagpunta upang sabihin kay Godfrey sa 10,000 Treasures Tower matagal na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, si Mercedes lamang ang nasa tabi ng lawa habang sinusubukan niyang makuha ang dugo ng demigod. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang lahat ng nangyari ay kaunting pagbawas sa distansya sa pagitan niya at ng dugo. Magiging komplikado ang sitwasyon kung dumating si Godfrey. Nakaramdam ng pagkainip si Mercedes.
Mabagal na lumipas ang oras, at ang dugo ng demigod ay nagpupumiglas pa rin. Ang mga taong naruroon ay lahat ay may mga ekspresyon ng kaba. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ng demigod ay palapit ng palapit sa kamay ni Mercedes. Anong uri ng paraan ang ginagamit ni Mercedes para kontrolin ang halimaw na hari? Dahan daw ang umatras si Francis, at hindi nagtagal ay dama po ang kanyang tingin sa sungay na may lilang kaliski sa kabilang kamay ni Mercedes. So, ganyan. Naunawaan kaagad ni Francis. Kung walang tulong mula sa labas, magiging mahirap para kay Mercedes na kontrolin ang isang Beast King kahit na siya ay may bloodline ng 10,000 ancient races. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Francis kung paano na-control ng purple na sungay ang isang hari sa Demigod Forgotten Garden. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-iisip, iisa lang ang posibilidad ang sungay ay nagmula sa Demigod Forgotten Garden sa simula, at ito ay pino sa kakaibang paraan upang makontrol nito ang halimaw. Kuya Hanford, hindi ka na makikipagkompetensya. Hindi naintindihan ni na Brother Godfrey at Dong Wenjian kung bakit palayo ng palayo si Francis. Sa mga henyong naroroon, si Francis lang ang nakabuo ng half-step king intent, kaya siya ang may pinakamalaking pagkakataon na pigilan si Mercedes. Sumusuko ako sa dugo ng demigod. Sagot ni Francis habang siya ay umatras papalayo. Kahit papaano ay nakuha ko ang dugo ng demigod sa pamamagitan ng kapalaran, hindi ako makaka-atres mula sa mga pag-atake ni Mercedes, ang Beast King, ang mainit na kabataan, at lahat ng iba pang mga eksperto. Napaisip si Francis. Sa makatuwid, ang kanyang unang hakbang ay ang pagsuko sa kompetisyon para sa dugo ng demigod. Hindi siya nagkukunwari talagang umalis si Francis sa Hearthill Palace. Meow meow. Kinuha ni Francis ang maliit na pasang magnanakaw mula sa ring. Ang maliit na pasang magnanakaw ay dumidighay, at ito ay kumikilos na parang agresibong lasing habang nakatingin kay Francis na hindi nasisiyahan. Napakunot ng kilay si Francis dahil sa hangin ng alak. Mata ng Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging ice blue, at isang malamig na sensasyon ang dumaan sa kaluluwa ng maliit na magnanakaw na pusa. Meow. Ang munting pasang magnanakaw ay suminok nang maging mas malinaw ang pag-iisip. Munting pasang magnanakaw, manatili ka sa Hearthill Palace. Utos ni Francis. Ang maliit na pasang magnanakaw ay sumulyap sa direksyon ni Mercedes at ng halimaw na hari at umiling. Isa itong agile type spiritual pet, at ang pisikal na katawan nito ay hindi malakas. Paano ito makatiis sa presyon mula sa dugo ng demigod? Isang dumigay lang mula sa unicorn ay malamang na mawalan ito ng isang layer ng balat. Manatili ka lang dito at bantayan. Malinaw na hindi aasa si Francis sa maliit na pasang magnanakaw upang ipaglaban ang dugo ng demigod. Malamang na hindi ito makakarating sa loob ng ilang yarda ng dugo ng demigod. Meow meow. Sa wakas ay tumango ang maliit na pasang magnanakaw, at nagsimulang umikot ang mga mata nito habang kamakaway ito kay Francis gamit ang mga paa nito. Buti naman naiintindihan mo ako. Bahagyang huminto si Francis. Ang munting pasang magnanakaw ay parang tusong sorrow, kaya alam nito kung ano ang nasa isip ni Francis. Sure. Nawala ang katawan ng munting pasang magnanakaw. Nagtago ito sa isang random na sulok ng Hearthill Palace habang si Francis ay nakaupo sa nakapapasong kabayo kasama ang dalawang tutubi sa likuran niya. Walang kwenta ang pagpunta ko sa Hearthill Palace kung naroon ang isang taong kasing lakas ni Mercedes. Tanging sa estado ng Eye of Heaven magkakaroon ako ng kumpletong hangarin na hari. Nag-isip si Francis habang nilisan niya ang Hearthill Palace nang hindi man lang lumilingon. 660. Habang pinipigilan ni Mercedes ang lahat, pansamantalang sumuko si Francis sa pakikipagkompetensya para sa dugo ng demigod at umatras. Ang kanyang Eye of Heaven ay magkakaroon ng mas malaking kalamangan kung siya ay nasa malayo. Gayunpaman, magagamit ko lang ang Eye of Heaven sa pinakakritikal na sandali upang makamit ang pinakamahusay na epekto. Si Francis ay lalong lumayo sa Hearthill Palace. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nasa Hearthill Palace, at si Francis ay maaaring makibahagi sa kanyang paningin, na nangangahulugang nakikita pa rin ni Francis kung ano ang nangyayari sa Hearthill Palace.
Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa mamaya, ang tunog ng paglipad ay nagmula sa unahan, pati na rin ang hitsura ng isang pamilyar na layunin ng hari. Godfrey. Nakikita ni Francis ang isang mapagmataas na kabataan sa malayo. Ito ay, walang duda, si Godfrey, at ang direksyon na kanyang tinatahak ay ang Heart Hill Palace. May palabas na papanoorin ngayon. Masaya si Francis. May hawak na sinaunang espada si Godfrey na nagpabago sa kulay ng langit saan man siya magpunta. Chenkun Sword. Nagbago ang ekspresyon ni Francis, at ang Ice Imperial Spear na sumanib sa kanyang bloodline ay nanginag. Si Godfrey ay tinanggap ng Chenkun Sword, kaya maaari na niyang gamitin ang pamana na sagradong sandata na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay halos maihahambing sa isang hari. Si Godfrey ay gumugol ng mahabang panahon sa pagsisikap na makuha ang pagkilala sa Chenkun Sword, kung hindi, ang numero 1 henyo na ito ay nalampasan na ang lahat. Dumaan si Godfrey sa himpapawid at sumulyap kay Francis, ngunit hindi siya kumibo habang patuloy siya sa pagpunta sa Heart Hill Palace. Maya-maya, may ilang pamilyar na figure na lumitaw sa unahan. Junior Marshal Brother Hanford. Ang mga bagong dating ay sina Willie, James, at kumpanya. Lahat kayo ay patungo sa Heart Hill Palace, tama ba? Napakahigpit ng kompetisyon doon. Binuod ni Francis ang nangyayari, at pumunta siya sa ibang direksyon pagkatapos magsalita. Nagsimulang mag-isip si Willie. Ang Francis na iyon ay dumating sa Heart Hill Palace bago tayo, ngunit ngayon ay umaatres na siya. Hindi nila maintindihan ang mga kilos ni Francis. Ang lakas ni Francis ay dapat na mas mababa lamang kay Godfrey at Mercedes. Si Francis ay pumunta sa kanyang sariling paraan patungo sa isang tiyak na direksyon. Tila talagang sumuko na siya sa dugo ng demigod, ngunit sa katotohanan, karamihan sa kanyang atensyon ay nasa Heart Hill Palace pa rin. Hahanap muna ako ng tahimik na lugar. Sinuri ni Francis ang impormasyon sa kanyang isipan at ginamit ang kanyang Eye of Heaven para mabilis na makahanap ng target. Nakatagong bookroom. Alam ni Francis na mayroong hidden bookroom sa Demigod Forgotten Garden. Ang hidden bookroom ay ang silid ng aklat ng Demigod, at naglalaman ito ng maraming libro, ngunit tila, walang mga diskarte o kasanayan sa loob. Ang dahilan kung bakit namatay ang Demigod ay higit sa lahat ay dahil sa God Tribulations, at tila wala siyang sapat na oras upang maghanda ng isang tunay, kumpletong mana. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit pinili ni Francis ang hidden bookroom ay higit sa lahat dahil ito ay tahimik at malayo. At the same time, gusto rin niya itong i-scout out. Ang ilang mga tao sa True Martial Sacred Land ay gustong tumuon sa hindi gaanong kilalang mga lugar ng Demigod Forgotten Garden, iniisip na may ilang mga lugar na naglalaman ng hindi kilalang kapalaran. Ang hidden bookroom ay isa sa mga lugar na iyon. Bilang silid ng aklat ng isang demigod, walang kapalaran na lumitaw doon, ito lamang ay kainahinala. Habang papunta si Francis sa hidden bookroom, nagbago ang sitwasyon sa Heart Hill Palace. Akin ang dugo ng demigod. Bumaba si Godfrey mula sa langit at pumasok sa Heart Hill Palace. Isa pang magnificent power ang dumating sa itaas ng pond. Sure! Sa isang iglap, lumitaw si Godfrey sa harap ng dugo ng demigod. Godfrey. Nagbago ang ekspresyon ni Mercedes. Napakalapit ng dugo ng demigod sa kanyang palad. Hudagendong. Ang halimaw na hari ay umungal at nagpadala ng isang alon ng nakakatakot na lilang nagninangas na kidlat patungo sa Godfrey. Ito ay ang pag-atake ng isang hari. Kung hindi dahil nasa Demigod Forgotten Garden sila, ang malapit na lugar ay nabaligtad na at inihagis. Isang magnificent power at isang silver ripple of light ang lumitaw sa katawan ni Godfrey. Boom! Ang pag-atake mula sa halimaw na hari ay tila dinadala sa kalawakan. Meow! Ang isang maliit na pusa sa isang sulok sa isang lugar ay may kakaibang ekspresyon. Mga spatial na batas. Gaya ng inaasahan sa may-ari ng isang heavenly spiritual body at isang spatial spiritual body. Si Francis ay may kaparehong sentido gaya ng maliit na pas ang magnanakaw. Bam!
Ang sagupaan ng dalawang kapangyarihan ay naging sanhi ng panginginig ng hangin. Hindi maganda. Ang kalapit na mga henyo ay hindi matatag na tumayo. Ang mga shockwaves mula sa sagupaan ng Kings ay maaaring umabot sa kalahating milya sa Demigod Forgotten Garden. Ang Jadestone footpath sa ibaba ay nagsimulang pumutok. Gayunpaman, wala sa loob ng Demigod Forgotten Garden ay simple. Weng! Sa ilalim ng kakaibang daloy ng enerhiya, ang mga nasirang gusali at daanan ay nagsimulang automatikong ayusin ang kanilang mga sarili. Ito ay dahil ang dimensyon ng Demigod Forgotten Garden ay itinayo ng Demigod, at ang layunin ng Demigod ay ang Diyos dito. Demigod. Heavenly Divine Realm. Anong klaseng level iyon? Hindi maiwasan ni Francis na umasa dito. Ang may-ari ng kanyang kaliwang mata ay talagang isang Diyos mula sa sinaunang panahon, kaya't sila ay nasa Heavenly Divine Realm man lang. Halika! Umungol si Godfrey, at lumitaw ang isang butas na may pilak na liwanag sa gilid nito sa harap ng kanyang palad. Hu! Isang mystic spatial pulling force ang nakalok sa dugo ng demigod. Malinaw na si Godfrey ay gumagamit ng spatial secret technique para subukang alisin ang dugo ng demigod. Boom! Weng! Ang dugo ng demigod ay may sariling kamalayan, at ito ay nagliliwanag ng banal na kapangyarihan na sinubukang pigilan ang paghila mula sa spatial hole. Gaya ng naisip ko. Hindi nagulat si Francis. Ang puwersa ng paghila ni Godfrey ay nagmula sa kanyang spatial talent, at ito ay higit pa sa isang malapit na diskarte. Ito ay mas malakas kaysa sa spatial movement ni Francis. Higit pa rito, halos marating na ni Godfrey ang Void God Realm, kaya kahit na ang dugo ng demigod ay nagpupumiglas, papunta pa rin ito sa kanya. Huwag mo nang isipin iyon. Ginamit ni Mercedes ang lilang sungay at inutusan ang halimaw na hari na salakayin si Godfrey. Kailangan niya ng hindi bababa sa 50% ng kanyang enerhiya upang makontrol ang halimaw na hari. Dimensyon ng bangungot. Ang buhok ni Mercedes ay umihip ng malakas. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng 12-dosenang yarda ay natatakpan ng isang panaginip na liwanag. Pagkatapos, sa isang kisap mata, ang mga tao sa malapit ay pumasok sa isang kakaibang dimensyon. Ang dimensyong ito ay nakabalangkas pa rin tulad ng pond sa Heart Healing Palace, ngunit ang aura ng espasyo dito ay nagbago. Parang nabura ang ibang dimensyon. Whoosh! 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 Mas humaba pa ang buhok ni Mercedes at nakapulupot kay Godfrey. Ito na naman ang Nightmare Dimension. Nagngagat ang ngipin ni Godfrey. Ang Nightmare Dimension ay hindi gaanong nakaapekto sa iba, ngunit ang lakas ni Mercedes ay tumaas ng husto. Nakarank sa 239 sa 10,000 ancient races ang Nightmare Race. Sa pagkakaroon ng isang bihirang soul bloodline, maaaring pagsamahin ang Nightmare Dimension sa realidad. Bulong ng mainit na kabataan sa sarili. Upang maapektuhan ang realidad sa pamamagitan ng isang ilusyon. Mula rito, makikita ng isa kung gaano kaitikot ang bloodline na ito. Ang sukdulang ilusyon ay katotohanan. Ang kanyang kadugo ay maaaring kahit mahinang makadikit sa ganoong direksyon. Natigilan si Francis. Ang kanyang Eye of Illusion ay hinaila ang kamalayan ng kalaban sa isang ilusyon na ginawa ng kanyang sarili, samantalang si Mercedes ay hinaila ang ilusyon na Nightmare Dimension sa realidad. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng dating imposible para sa kanya ay posible na. Halimbawa, sa totoong mundo, ang buhok ni Mercedes ay kasing haba lamang ng isang regular na tao, ngunit sa Nightmare Dimension, ang kanyang buhok ay maaaring maging ilang beses na mas mahaba. Para siyang may kakayahan sa panaginip. Siyempre, limitado ang epekto ng Nightmare Dimension sa realidad. Malapit sa pond, ang lakas ni Mercedes ay tumaas ng husto, at ang panaginip na liwanag sa malapit ay iba sa ibang bahagi ng Heart Healing Palace. Sa sandaling ito, si Godfrey ay nasa defensive, at ang spatial hole sa harap ng kanyang kamay ay nawala. Mystic Spatial Split. Ikinaway ni Godfrey ang kanyang kamay, at isang matalim na ilaw na pilak na naglalabas ng ipinagbabawal na aura ay nagmula sa hangin. Katawan ng bangungot. Nagsimulang lumipat ang katawan ni Mercedes na natatakpan ng panaginip na liwanag. Whoosh!
Ang Mystic Spatial Split, na maaaring agad na pumatay sa kalahating hakbang na Kings, ay walang pinsala kay Mercedes. Hinarang din ng kanyang depensa ang 30% ng pag-atake, at ang kanyang imahinasyon sa loob ng Nightmare Dimension ay maaaring makaapekto sa realidad. Walang nakakaalam kung sila ay mabubuhay pa kung sila ay pinatay sa kanilang panaginip. Ang dimensyon ng bangungot ni Mercedes ay maaaring tumaas ang epektong ito ng ilang beses at makakaapekto ito sa katotohanan. Tulad ng inaasahan sa isang 10,000 Ancient Races bloodline. Ito ay talagang napakapangit. Kung matutunan ko ang Nightmare Dimension na ito, para itong gumawa ng cheat. Natigilan si Francis, ngunit alam niya na napakahirap na kopyahin ang kakayahang ito. Wala siyang intensyon na gawin iyon, kahit sa ngayon. Shenkun Sword. Kinuha ni Godfrey ang pamana na sagradong sandata. Sa isang hiwa ng Shenkun Sword, ang langit at lupa ay tila umikot at yumanig. Kahit na ang Nightmare Dimension ay nanginig at nanghina. Kaya, nakuha ni Godfrey ang Shenkun Sword. Kahit na maaari lang niyang gamitin ang kaunting kapangyarihan nito, sapat na iyon para ma-destabilize ang aking Nightmare Dimension at madagdagan ang dami ng enerhiya na kailangan para mapanatili ito. Nanginig ang puso ni Mercedes. Talagang karapat-dapat si Godfrey na maging kanyang nakatalagang karibal. Boom! Bam! Bam! Nag-away sina Mercedes at Godfrey. Ang kanilang mga kapangyarihan ay napunta sa parehong pisikal at mental na mga dimensyon ng enerhiya, at maging ang Nightmare Dimension. Ang natitirang mga henyo ay lahat ay umatras ng higit sa 100 yarda ang layo. Kararating lang nina Willie, James, at kasama at hindi nila maiwasang mag-click sa kanilang mga dila. Siguro ang pag-alis ni Francis ay isang matalinong ideya. Bulong ni Willie. Maliban kung ang lakas ni Godfrey at Mercedes ay bumaba ng kalahati, walang sino man ang maglalakas loob na mag-isip tungkol sa pagpasok sa labanan. Ang salpukan ng dalawang henyo ay pumasok sa isang pagkapatas. Ang tagumpay ay hindi matutukoy sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, sa parehong oras, ang kapangyarihan mula sa dugo ng demigod ay unti-unting humihina. Mag-away kayo. Kung nasa peak state ang dalawa, wala na akong masyadong chance. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa isang mainit na kabataang nakatayo sa isang rooftop. Makalipas ang isang oras, may isang maliit na silid ng aklat na gawa sa kawayan sa looban. Nang humakbang si Francis sa courtyard, biglang bumuhos ang mahinang ulan. Kakaiba. Tila narinig ni Francis ang tunog ng mga tula na inaawit na nakipag-ugnayan sa mahinang ulan sa labas. Gayunpaman, hindi umulan kahit saan sa labas ng courtyard. Nahulaan ni Francis na ito ang layunin ng may-ari ng Demigod Forgotten Garden, tahimik na nagbabasa ng libro sa mamasa-masa na pag-ulan ng spring. Ito ang silid ng aklat ng Demigod. Magalang na pumasok si Francis sa Hidden Book Room. 661. Isang tuloy-tuloy na ambon ang bumagsak sa looban. Nang pumasok siya sa Hidden Book Room, nakaramdam si Francis ng katahimikan na taliwas sa labanang nagpapatuloy sa Demigod Forgotten Garden. Ang Hidden Book Room ay isang maliit na silid ng aklat lamang, ngunit mayroon itong ilang daang aklat. Sinulyapan sila ni Francis, ngunit wala siyang nakitang mga libro ng kasanayan o pamamaraan. Fate of an Emperor, Heaven Legacy Races Mystery, 10,000 Ancient Races Rankang, God Tribulations page. Nilaibot ng mata ni Francis ang mga lumang libro. Ang ilang mga ipinagbabawal na lihim sa labas ng mundo ay nakasulat sa mga libro. Maaaring may higit pang impormasyon ang mga aklat na ito kaysa sa 3 star na angka ng True Martial Sacred Land. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangunahing materyales at impormasyon ng 3-star clans ay hindi bukas sa publiko. Bagamat mababasa ang mga aklat dito, may mga limitasyon. Una, wala sa mga libro ang maaaring alisin. Pangalawa, 50 libro lang ang kayang basahin sa isang araw. Hindi bababa sa 10 araw ang kinakailangan upang tapusin ang pagbabasa ng bawat libro. Nagsimulang mag-isip si Francis. Kailangang malaman ng isa na ang Demigod Forgotten Garden ay bukas lamang ng kalahating buwan.
Sino ang gustong gumugol ng 2/3 ng kanilang oras dito sa pagbabasa ng mga libro? Noong nakaraan, ang isang maliit na bilang ng mga tao ay gumugol ng ilang araw dito, ngunit bukod sa pagkuha ng ilang kaalaman, wala nang iba pa. Naku, madali akong mag-multitask, kaya dito na lang ako magbabasa. Hindi nagtagal ay gumawa ng desisyon si Francis. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay nagpapahintulot sa kanya na madaling mag-multitask, na nagpapahintulot sa kanya na magbasa habang binibigyang pansin din ang labanan para sa dugo ng demigod. Sa kasalukuyan, tanging dugo ng demigod ang nakakaakit sa kanya. Shua! 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 Ang mga iniisip ni Francis ay nahati sa 3. Ang una ay nagbigay pansin sa dugo ng demigod. Ang pangalawa ay nanatili sa hidden book room at nagbasa ng mga libro, habang ang pangatlo ay nakatuon sa pag-unawa. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng iba kung ang isang tao ay talagang may oras upang linangin sa demigod Forgotten Garden? Ang mga normal na henyo ay nag-iisip lamang tungkol sa kung paano makakuha ng mga kapalaran. Makalipas ang isang oras, ang God Spiritual Eye ni Francis ay nag-scan sa bawat sulok ng hidden book room, ngunit wala siyang nakitang anumang bagay na kainahinala. Bukod sa mga libro, may ilang nakatigil. Ang material ng stationery na ito ay hindi simple, ngunit dahil sa layunin ng demigod, wala dito ang maaaring sirain o maalis. Hindi kaya walang kapalaran ang hidden book room. Naisip ni Francis, ngunit ang mga libro mismo ay sapat na kawili-wili para kay Francis. Higit pa rito, marunong siyang magbasa habang nililinang at binibigyang pansin ang dugo ng demigod, kaya hindi ito pag-aaksaya ng oras. Kinokontrol pa ni Francis ang 2 tutubi upang mangalap ng ilang mapagkukunan at kayamanan sa 100 Flower Garden. Nangangahulugan ito na ang mga iniisip ni Francis ay nahahati na ngayon sa 4, ngunit dahil siya ay nakabuo ng half-step king intent, hindi magiging mahirap para sa kanya na hatiin ang kanyang mga iniisip sa halos 100 ng sabay-sabay. Sa pag-uugaling I don't lose anything anyway, binasa ni Francis ang kapayapaan. Imbes na magbasa, parang pangungopya lang. Binuklat ni Francis ang mga libro at itinatak ang impormasyon sa kanyang isipan. Isang lumang libro ang lumitaw sa kamay ni Francis. 10,000 Ancient Races Rankang. Ang aklat ay nagtala ng libu-libong mga lahi ng bloodline sa 10,000 sinaunang lahi. Maging ang mga pamana ng bloodline ni Mercedes at James ay nasa loob nito. Ang bloodline ni Mercedes ay nagmula sa Nightmare Race ng sinaunang panahon, at ito ay nasa ika-239 na pwesto. Hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga nang mabasa niya ang mga kakayahan ng Nightmare Race. Ang lahi ng bangungot ay may nakakatakot na kakayahan. Maaari silang pumasok sa mga panaginip ng iba at patayin sila. Sa isang panaginip, ang kapangyarihan ng Nightmare Race ay walang kapantay. Gayunpaman, ang kakayahang ito ay may mabibigat na limitasyon. Kahit papaano sa demigod Forgotten Garden, wala masyadong tao ang matutulog. Bilang karagdagan, habang pumapasok sa panaginip ng ibang tao, ang taong mula sa Nightmare Race mismo ay kailangang matulog din. Siyempre, ang tunay na napakapangit na karera ay ang pinakamataas na ranggo ng maalamat na mga lahi ng dugo. Una ang sinaunang lahi. Nang mabasa ni Francis ang pamagat na iyon, nanginginig ang kanyang puso at dugo. Kahit ang kanyang God Spiritual Eye ay bahagyang nanginag. Pangalan pa lang ay nagdulot ng pressure sa kanyang bloodline. Ang sinaunang lahi ang pinaka-perpektong lahi sa mundo. Kilala rin bilang True God Race, ngunit halos wala na sila pagkatapos ng Ancient Great Battle. Kapag ipinanganak ang isang tao sa lahi na ito, automatiko silang magkakaroon ng natural na katawan ng demonyong Diyos, na maihahambing sa katawan ng isang demigod. Kahit na ang isa ay hindi magtanim, sila ay magiging isang sinaunang Diyos sa kanilang pagtanda. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malamig nang makita ang paglalarawan. Nakakatakot ang kapangyarihan ng isang demigod. Makikita iyon ng isa mula sa lahat ng kakayahan at himala ng demigod Forgotten Garden.
Gayunpaman, lahat ng tao sa sinaunang lahi ay may natural na katawan ng demonyong Diyos noong sila ay isinilang, kaya kahit na ang mga katawan ng mga sanggol ay maihahambing sa isang demigod. Masyado itong lumalaban sa langit. Sa kabutihang palad, ang sinaunang lahi ay hindi pa lumitaw mula noon. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Ang nangungunang 10 karera ay lahat ay wala na o kasalukuyang nahaharap sa pagkalipol. Ang karapat-dapat na banggitin ay ang Heaven's Legacy Race ay nireranggo din sa nangungunang 10. Sa katunayan, nasa top 5 pa ito. Heaven's Legacy Race ang pinakamatalinong nilalang ng fan universe, at sila ay matutuntun pabalik bago ang sinaunang panahon. Ang mas nakakatakot ay ang Heaven's Legacy Race ay minsang lumikha ng sandata ng malawakang pagkawasak na maaaring magwasak sa langit at lupa. Gumawa pa sila ng time machine. Gayunpaman, limitado lamang iyon sa mga alamat. Mukhang hindi simple ang sangay ng Heaven's Legacy Inheritance na pinasok ni Xin Wuheng. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Una, ang sinaunang lahi. Pangatlo, ang Heaven's Legacy Race. Ikapito, ang Light Race. Ikawalo, ang Golden Crow Race. Ikasyam, ang Destruction Dragon Race. Ikalabinsyam, ang espiritual na lahi. Naramdaman ni Francis na siya ay napakaliit pagkatapos basahin ang mga paglalarawan ng mga maalamat na lahi. Ang librong 10,000 Ancient Races rank ay punit-punit at hindi kumpleto. Hindi lahat ng karera ay naitala dito, at ang ilang paglalarawan ay hindi kumpleto. Hindi nagtagal ay natapos ni Francis ang pagbabasa ng librong 10,000 Ancient Races rank at napuno ng pagkamangha sa sinaunang panahon. Mahirap isipin kung anong uri ng mga alamat ang mayroon sa panahong iyon. Mabagal na lumipas ang oras, at nakalimutan na ni Francis ang paghahanap ng kapalaran. Sa halip, nahuhulog siya sa kaalaman. Kasama sa mga aklat na ito ang mga paksa ng heograpiya, kasaysayan, at marami pa, ngunit wala silang anumang bagay tungkol sa lakas. Gayunpaman, ang pagbabasa ng mga aklat na ito ay nagbigay daan kay Francis na maunawaan ang husto. Kaya, totoo ang mga continent zone. Pagkatapos ng Kang Ocean ay isang continent zone. Ang isang 5-star superpower ay hindi kailanman lumitaw kahit na sa spiritual sacred lands o sa mga zone ng kontinente. Natutunan ni Francis ang isang hindi kapani-paniwalang sikreto. Ang Kang Ocean ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo sa fan universe. Hindi alam, si Francis ay nalubog sa pagbabasa. Siyempre, ang iba niyang mga iniisip ay gumagawa pa rin ng mga bagay-bagay. Ang isa ay naglilinang, na medyo simple, habang ang isa ay kumokontrol sa dalawang tutubi upang subaybayan ang 100 Flower Garden at kumuha ng mga mapagkukunan. Ang pinaka-relax ay ang may maliit na pas ang magnanakaw. Sa pamamagitan ng maliit na pas ang magnanakaw, alam ni Francis kung ano ang nangyayari sa Heart Hilang Palace. Halos kalahati ng mga henyo sa Heart Hilang Palace ay sumuko na sa dugo ng demigod, at ang natitirang mga henyo ay pawang mga elite. Halos kalahati ay nagkaroon ng cultivation sa Great Origin Core Realm. Si Godfrey at Mercedes ay pumasok sa isang pagkapatas. Kung laban lang ng dalawa, baka may napagdesisyonan na. Gayunpaman, ang banal na kapangyarihan ng dugo ng demigod ay nagpapataas ng kahirapan. Kahit na ang isang tunay na hari ay haharap sa maraming presyon mula sa dugo ng demigod. Lumipas ang isang araw. Si Godfrey at Mercedes ay parehong bahagyang pagod, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay humina, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumuko. Hanggat ang isa sa kanila ay sumuko, ang kabilang panig ay may mataas na pagkakataon na makuha ang dugo ng demigod. Hehe. Dahil hindi pa natatapos ang labanan ninyong dalawa, ako na ang bahala sa dugo ng demigod. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa itaas. Sino nandyan? Ang mga ekspresyon ni Godfrey at Mercedes ay bahagyang nagbago habang sila ay likas na tumangala. Ang may-ari ng boses ay sobrang malapit sa kanila at sa dugo ng demigod. Sure! Isang mainit na kabataan ang lumutang sa ibabaw ng dugo ng demigod at nagpalabas ng malakas na aura. Halika! Inabot ng mainit na kabataan at mabilis na dumaan sa gitna ng dalawang henyo patungo sa dugo ng demigod. Boom!
Nang iwagayway ng mainit na kabataan ang kanyang kamay, tila nanginginig ang espasyo, at isang nagniningning na gintong liwanag ang pumaligid sa kanyang balat. Kung titingnang mabuti, ang buhok at balat ng binata ay kumikinang sa ginto. Mula sa malayo, para siyang Golden Sun War God. Huwag mo nang isipin iyon. Hinawakan ni Mercedes ang lilang sungay at inutusan ang halimaw na hari na salakayin ang mainit na kabataan. Buksan. Ang mainit na kabataan ay hindi natakot. Para siyang Diyos ng digmaan na kulay ginto habang hinaharangan niya ang pag-atake gamit ang isang palad. Boom! Isang napakalaking golden shockwave at purple na nagninangas na kidlat ang tumawid sa kalahati ng Heart Hill Palace. Napasigaw lahat sa kalapit na mga henyo sa gulat. Ang lakas ng labanan na maihahambing sa isang hari. Paano ito posible? Maging si Mercedes ay bahagyang natulala. Dahil sa ilang mga problema sa kanyang kontrol, maaari lamang niyang gamitin ang 70% ng lakas ng Beast King. Gayunpaman, kahit na noon, ito ay masyadong nakakagulat. Ding! Nagpadala si Godfrey ng isang pilak na spatial crack na dumapo sa mainit na kabataan, ngunit ang tunog ng metal na hiyawan ay maririnig. Isang sugat ang naiwan sa balat ng mainit na kabataan, ngunit walang dugong lumabas. Aura ng 10,000 sinaunang lahi. Si James sa isang sulok sa isang lugar ay nakaramdam ng pressure sa kanyang bloodline. 10,000 Ancient Races, ika-78 ang Heaven Sun Battle Race. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mabituing mata ni Mercedes. Niranggo ang ika-78 sa 10,000 Ancient Races. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya o narinig man lang ang isang taong may top 110,000 Ancient Races bloodline. Ang nangungunang 100 sa 10,000 sinaunang lahi ay pawang mga pag-iral na lumalaban sa langit. Naramdaman ni James na pinigilan ang kanyang bloodline. Ang kanyang bloodline ay nireranggo lamang sa pagitan ng 3 at 400 sa 10,000 Ancient Races. Napakalayo niya sa Heaven Sun Battle Race. Ang nangungunang 100 sa 10,000 Ancient Races ay ibang-iba sa mga nasa ibaba ng top 100. Ang bloodline ng Heaven Sun Battle Race ay maaaring payagan ang aking battle power na maihambing sa isang hari. Sumili ang isang ngiti sa mukha ng mainit na binata. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Hinarang niya ang mga pag-atake ng isang halimaw na hari at Godfrey ng direkta. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng kalapit na mga henyo ng Sacred Land, nagpakita si Looper. Ang figure ni Looper ay kumislap, at ang kanyang kamay ay itinulak pababa. Sa ilalim ng bloodline aura ng top 110,000 Ancient Races bloodline, maging ang dugo ng demigod ay nanginginig at pinaghigpitin. Ang mainit na kabataan ay winalis ang kanyang ginintoang kamay at sinunggaban ang dugo ng demigod. 662. Bumalik sa Hidden Book Room. Heaven Sun Battle Race, ika-78 na nireranggo sa 10,000 Ancient Race. Isang maalamat na bloodline. Si Francis ay natigilan sa tunay na lakas ng mainit na kabataan. Nabasa na niya ang 10,000 Ancient Races rankings, kaya alam niya kung gaano kitikot ang bawat isa sa nangungunang 100 bloodlines. Sa puntong ito, karamihan sa kanyang atensyon ay inilagay sa Heart Hill Palace. Ang mainit na kabataan ay bumaba mula sa langit na parang gininto ang Diyos ng digmaan na may kapangyarihang labanan na maihahambing sa isang hari. Si Godfrey at Mercedes ay nasa isang araw na walang tigil at pagod. Wala sila sa kanilang peak. Higit pa rito, ang paglaban ng dugo ng demigod ay mas mahina kaysa dati dahil sa pag-aaway ng dalawang henyo. Sa kritikal na sandali na ito, ang mainit na kabataan ay pumasok. Masasabing siya ay naghihintay. Weng! Nanginginig ang dugo ng demigod sa pagkakahawak ng gintong palad. Nagradiated ito ng surge of power, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Si Looper ay hindi gumagalaw habang ang kanyang balat at buhok ay kumikinang sa ginto. Ang aura ng isang 10,000 Ancient Races bloodline ay nagpayanig sa puso ng mga henyo sa loob ng Heart Hill Palace. Halika! Ang kamay ni Looper ay parang furnace habang hawak nito ang dugo ng demigod at dahan-dahan itong inilipat patungo sa kanyang interspatial ring.
Gayunpaman, ang dugo ng demigod ay mayroon pa ring sariling kamalayan, kaya nagpumiglas ito. Kung ang patak ng dugong ito ay madaling maalis, kung gayon ang spatial movement ni Francis o ang spatial technique ni Godfrey ay matagal nang nagtagumpay. Gayunpaman, mas mahusay ang ginawa ni Looper kaysa kina Godfrey at Mercedes. Nagawa niyang hawakan ang dugo ng demigod. Ginawa niya ang kanyang makakaya habang sinusubukan niyang ilipat ang dugo ng demigod patungo sa kanyang interspatial ring. Huwag mo nang isipin iyon. Paano siya hinayaan ni na Godfrey at Mercedes na gawin ang gusto niya? Pinakawalan nila ang kanilang mga atake. Nang makita iyon, kinailangan ni Looper na harangan ang pag-atake ng halimaw na hari at ang laslas ni Godfrey. Boom! Ang kapangyarihan ng sagupaan ay maihahambing sa isang hari habang ang isang napakalaking shockwave ay tumawid sa kalahating milya. Walang ibang tao sa loob ng 20 yarda ng lawa. Ding! Isang maliit na marka ang naiwan sa leeg ni Looper, at sa pagkakataong ito, umagos ang dugo. Ang mainit na kabataan ay dumaing nang ang gintong liwanag ay sumikat mula sa pinsala at nagsimulang gumaling. Ang bilis ng pagbawi ng top 100 bloodlines ay nalampasan ang iba. Umalis. Ang mainit na kabataan ay tumama mula kay Godfrey ng direkta, pagkatapos ay tumalon sa hangin. Kung nakuha niya ang dugo ng demigod, sulit ito kahit na kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Bumalik ka rito. Nang ang mainit na kabataan ay lumipad palabas ng 7 o 8 yarda, isang pilak na figure ang kumislap kasabay ng kaguluhan sa kalawakan. Shenkun Sword. Ang pilak na figure ay tila si Godfrey, at naging sanhi siya ng bahagyang panginginig ng langit at lupa habang siya ay naglaslas gamit ang nakakatakot na armas. Tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo ng Sacred Land. Sa talento ni Godfrey, hindi niya hahayaang umatras si Looper nang hindi nasaktan. Binigyang pansin ni Francis ang maliit na pasang magnanakaw. Walang nakapansin sa isang malabo at malabong Eye of Heaven na lumitaw pagkatapos ay mabilis na nawala. Bam! Ang gininto ang kamao ng mainit na kabataan ay nabasag sa Shenkun Sword at ang kanyang figure ay nanginginig, halos pinayagan ang dugo ng demigod na tumakas. Ang kapangyarihan ng Shenkun Sword ay masyadong nakakatakot, kahit na sa kabila ng katotohanan na magagamit lamang ni Godfrey ang kaunting lakas nito. Boom! Bago pa makatayo ng maayos ang mainit na kabataan, ang mahabang buhok na natatakpan ng parang panaginip na liwanag ay nakapulupot sa kabilang kamay niya, na nakahawak sa dugo ng demigod. Whoosh! Nagtagumpay ang dugo ng demigod na kumawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mainit na kabataan. Weng! Matapos tumakas ang dugo ng demigod, lumutang ito sa hangin at nagsimulang umungol. Bago makapag-react ang 3 henyo. Whoosh! Lumipad sa ere ang dugo ng demigod, na parang hindi na makayanan ang pagpapahirap ng 3. Sundan mo. Si Godfrey ang pinakamabilis na nag-react nang siya ay naging silver streak at hinahabol ang dugo ng demigod. Sumunod ang mainit na kabataan, ngunit hindi siya nagbitiw. Ilang sandali lang ang nakalipas, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkuha ng dugo ng demigod. Kailangan niyang aminin na minamaliit niya ang lakas ni Godfrey. Ang lakas panlaban ni Godfrey ay maihahambing din sa isang hari, at ang talento ng kanyang spatial spiritual body ay hindi nasusukat. Bilang karagdagan, si Mercedes ay may isang halimaw na hari, at siya ay maihahambing sa isang hari mismo. 3 king level prodigy. Ang mga henyo sa Heart Hill Palace ay nakatingala lamang sa 3 figure, at ang ilan sa kanila ay sumunod sa likuran. Meow! Ang maliit na figure ng paws ang magnanakaw ay kumislap at sinundan ang 3 kababalaghan. Tama! Sundin mo si Mercedes. Pinuri ni Francis. Nakaupo si Mercedes sa likuran ng Beast King, at ang kahangahangang aura nito ay nagpapahintulot sa lahat na madaling madama ito. Karamihan sa mga nag-iisip tungkol sa dugo ng demigod ay sumunod din sa kanya. Sure! Pagkatapos ay ibinalik ni Francis ang karamihan sa kanyang atensyon sa Hidden Book Room. Ngayong lumipad na ang dugo ng demigod, magiging mas masalimuot ang sagupaan sa pagitan ng 3 king prodigy.
Hulaan ni Francis na ang labanan para sa dugo ng demigod ay hindi magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon. Hanggat nakuha ng isa sa tatlo ang dugo ng demigod, ang dalawa pa ay malamang na magsasama-sama at aatakihin ang huli. Sa loob ng Hidden Book Room, multitask si Francis. Sabay niyang nilinang at nagbasa ng mga libro. May panuntunan ang Hidden Book Room na 50 libro lang ang mababasa bawat araw. Mabilis na natapos ni Francis ang pagbabasa ng 50 libro. Nang sinubukan niyang kunin ang ika-51, nagkaroon ng malakas na pagtutol. Nangangahulugan iyon na maaaring gumamit si Francis ng mas maraming enerhiya upang linangin at kontrolin ang dalawang tutubi. Ang lakas ng labanan ng dalawang tutubi ay halos maihahambing sa isang kalahating hakbang na hari, at maaari silang umatras mula sa karamihan ng mga panganib. Babalik ang dalawang tutubi tuwing 2 araw para ibigay ang lahat ng mga yaman at kayamanan na kanilang nakalap. Ang mga kayamanan sa 100 Flower Garden ay mas marami pa kaysa sa Purple Smoke Lake. Inayos ni Francis ang mga samsam ng digmaan mula sa dalawang tutubi. Ang mga tutubi ay isang kakaibang sanga ng sangkatauhan, medyo katulad ng mga sirena. Kahit na walang ginawa si Francis sa kanyang sarili, ang mga kayamanan na nakalap mula sa dalawang tutubi ay masagana. Scarlet Fire Lotus. Sky Limit Ginseng. Mahusay. Tuwang-tuwa si Francis nang dumapo ang kanyang mga mata sa dalawang kayamanan. Ang halaga ng dalawang halaman na ito ay hindi mas mababa sa Purple Scaled Grass. Ang Scarlet Fire Lotus ay naglalaman ng purong apoy na maaaring magpapataas ng pangunawa at paglilinang ng Scarlet Fire. Eksaktong kailangan ng Scarlet Destruction Purple Lightning ni Francis ang Scarlet Fire power na ito. Kung ang kapangyarihan ng Scarlet Fire ay maaaring pagsamahin sa kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning, ang kapangyarihan ng Destruction ay magiging mas malakas, at ang burning effect ay magtatagal ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang Sky Limit Ginseng ay isang kayamanan na maaaring magpataas ng True Yuan. Ito ay lubos na angkop para sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Gamit ang Sky Limit Ginseng na ito, dapat akong makalusot sa Great Origin Core Realm, at ang Scarlet Fire Lotus ay maaaring magpapataas ng aking pangunawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Napaisip si Francis. Dahil ang Sky Limit Ginseng ay maaaring makatulong sa pagtaas ng cultivation kaagad, kailangan itong gamitin ng may pag-iingat. Gayunpaman, naisip ni Francis na, dahil nakabuo na siya ng Crystal Core, naunawaan niya ang layunin ng hari, at ang kanyang estado ng pag-iral ay halos kapantay ng Kings, ang Great Origin Core Realm ay hindi dapat magbigay ng anumang isyu sa kanya. Sa pag-iisip hanggang doon, kinain niya ang Sky Limit Ginseng. Ang enerhiya sa loob ng Sky Limit Ginseng ay napakalakas. Kailangan ng normal origin core realms para gumawa ng mga espiritual na table task o gupitin muna ito sa mga bahagi. Gayunpaman, kinain ito ni Francis nang walang pag-aalala. Isang nangingibabaw na pinagmumula ng enerhiya ang bumalot sa katawan ni Francis. Ang normal sovereigns ay nanganganib na sumabog, ngunit sa halip ay nakaramdam ng init si Francis. Pinaikot niya ang kanyang half-step king intent at madaling na-control ang enerhiya, pinagsama ito sa kanyang crystal core. Makalipas ang kalahating araw, ang enerhiya ng Sky Limit Ginseng ay madaling na-stabilize ni Francis. Bagong araw iyon, kaya ipinagpatuloy niya ang multitasking sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro at paglilinang. Ang pagbabasa ay simple, at ang 50 aklat na pang-araw-araw na limitasyon ay natapos kaagad. Sa kabilang banda, nagbago ang sitwasyon sa dugo ng demigod. Ang dugo ng demigod ay nawala kahit papaano. Ito ay masyadong maliit at masyadong mabilis. Napakahirap na makahanap ng isang patak ng dugo sa Demigod Forgotten Garden. Ang 3 King Prodigies at ang iba pang mga henyo ay halatang hindi susuko. Ibinigay nila ang lahat upang subukang hanapin ito. Kahit na ang dugo ng demigod ay nawala, ang 3 King Prodigy ay maaaring tansyahin ang tinatayang lokasyon nito. Ang mga henyo na pumasok sa Demigod Forgotten Garden ay lahat ay may hindi mabilang na mga pamana ng bloodline at mga lihim na pamamaraan, at sa wakas ay nahanap na nila ang dugo ng demigod. Whoosh!
Ang dugo ng demigod ay kumislap sa isang dahon. Sundan mo. Matapos marinig ang balita, itinuloy ito ng tatlong alilang hari. Sa pagkakataong ito, lumipad ng mahabang panahon ang dugo ng demigod bago pumasok sa malamig na sementeryo. Ang libingan na ito ay nasa sulok ng demigod Forgotten Garden, at ito ay patay-tahimik. Walang nabubuhay na nilalang dito, ilang libingan at libingan lamang. Ang magulong libingan. Ang mga tandang ay nagmula sa ilan sa mga henyo. Si Francis ay nagpapansin din. Ang messy graveyard ay isang ipinagbabawal na lugar sa demigod Forgotten Garden. Alam ng maraming henyo kung aling mga lugar ang ipinagbabawal sa demigod Forgotten Garden. Alam din ni Francis kung gaano kakilakilabot ang messy graveyard. Hindi marami ang gustong pumasok dito. Una, ang messy graveyard ay lubhang mapanganib, at mayroong maraming makapangyarihang multo bangkay at espirito ng puot doon. Higit pa rito, ang ilan sa kanila ay mga hari. Pangalawa, literal na sementeryo lang ang messy graveyard. Wala doon. Higit pa riyan, may natitira pang sumpa sa libingan. Kung ang isa ay hindi nag-iingat, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Sa madaling salita, ang messy graveyard ay katulad ng forbidden ground of 100 graves, 1,000 beses lang na mas mapanganib. Whoosh! Lumipad ang dugo ng demigod sa messy graveyard. Ang ilan sa mga henyo ay nag-alinlangan, ngunit ang tatlong king prodigy ay lumipad ng hindi man lang huminto. Sa puntong ito ang ikalimang araw na pumasok si Francis sa Hidden Book Room. Sa loob ng 5 araw na ito, nabasa ni Francis ang kalahati ng mga libro, at lubos niyang naabsorb ang enerhiya sa Sky Limit Ginseng at ang mga labi ng Immortal Springs Wine. Maagang yugto ng Great Origin Core Realm. Ginamit ni Francis ang kanyang half-step king intent para kontrolin ang kanyang True Yuan. Ang Crystal Core ay naging mas makapal na bilog. Gaya ng inaasahan, ang Great Origin Core Realm ay hindi nahirapan kay Francis. Nakalusot siya sa sandaling matugunan ang kinakailangang dami. Dahil nabuo ko na ang aking Crystal Core, ang pagpasok sa Great Origin Core Realm ay hindi talaga nagpapataas ng aking lakas. Bulong ni Francis. Sa kabaligtaran, mas inaabangan niya ang Scarlet Fire Lotus, na makakatulong sa kanya na maunawaan ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Habang naglilinang siya ay nagbabasa pa rin siya ng mga libro. Binaliktad niya ang pabalat ng libro sa kanyang kamay at biglang tumibok ang kanyang puso, The Eight Great God Eyes. Ang aklat na ito ay inilagay sa isang sulok ng silid noon at hindi nakakuha ng espesyal na atensyon. 663. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Bahagya siyang napatulala habang nakatingin sa manipis na libro. Hindi niya akalain na ang Hidden Book Room ay maglalaman ng kaalaman tungkol sa Eight Great God Eyes. Gayunpaman, ang aklat ay napakanipis, at walang gaanong nilalaman dito. Hindi ito isang makapal na libro tulad ng 10,000 Ancient Races Rankang, na mayroong kompletong buod ng mga partikular na karera. Ganunpaman, pinasaya nito si Francis. Ang kanyang kaliwang mata ay malamang na ang ikasyam na mata ng Diyos. Sa ganitong saloobin, dahan-dahang binuksan ni Francis ang libro. Pagkatapos ng kaguluhan at paglikha ng fan universe, nalikha ang Eight Great God Eyes. Si Francis ay lubos na naakit sa nilalaman nito. Ayon sa aklat, ang Eight Great God Eyes ay natatangi lahat, at sila ay namuno sa langit at lupa. Dahil natatangi ang mga ito, ang Eight Great God Eyes ay hindi nireranggo sa 10,000 Ancient Races, kung hindi, bawat isa sa kanila ay ranggo sa top 10 o 20. Naunawaan ni Francis ang ibig sabihin nito. Ang Eight Great God Eyes ay masyadong kakaiba, at sila ay nauugnay sa fan universe mismo. May kaugnayan din sila sa 10,000 Ancient Races sa ilang paraan. Sinuri ng aklat ang kapangyarihan ng Eight Great God Eyes. Ang Eight Great God Eyes ay mga alamat kahit para sa mga demigod. Ang Eight Great God Eyes ay, ang Samsara God Eye, God Eye of Space-Time, God Eye of Life, God Eye of Death, God Eye of Destiny, God Eye of Destruction, at dalawang iba pa. Hindi mahirap makita ang mga kakayahan ng bawat mata mula sa kanilang mga pangalan.
Ang 8 Great God Eyes ay nauugnay lahat sa pundasyon ng Fan Universe. Ang Samsara, Spacetime, at Destiny ay pawang malalim at mistiko. Ang God Eye of Spacetime ay kumakatawan sa ganap na kontrol sa space at time. Nakatuon si Francis sa pagbabasa tungkol sa 8 kakayahan ng 8 Great God Eyes. Sa katotohanan, karamihan sa mga kakayahan ay hula. Binigyang pansin ni Francis ang mga kakayahan ng God Eye of Death. Anumang bagay sa harap ng God Eye of Death ay mawawalan ng kontrol sa kanilang buhay, kahit na sila ay nasa heavenly divine realm. Nanlamig ang puso ni Francis nang makita niya ito. Sa huling kabanata ng 8 Great God Eyes, nakita ni Francis ang ilang salita Supreme Ancestor Eye. Malamang, kapag nagtipon ng 8 Great God Eyes, maaari nilang ipatawag ang Supreme Ancestor Eye, na maaaring muling likhain ang mga batas ng universo. Supremo Ancestor Eye. Nanginig ang puso ni Francis. Gayunpaman, kapag nagbukas ang Supreme Ancestor Eye, lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho. Kumbaga, lahat ng bagay sa mundo ay dream of the Fan Universe. Kapag nagbukas ang Ancestor Eye, ang pangarap ay masisira. Nanlamig ang mga buto ni Francis nang magbasa siya hanggang doon. Ito ay napakaganda. Panaginip lang ang lahat sa mundo, at kapag nabuksan ang Supreme Ancestor Eye, ang panaginip ay masisira. Siyempre, alamat lang iyon. Mula nang likhain ng Fan Universe, ang Supreme Ancestor Eye ay hindi kailanman lumitaw, at ang 8 Great God Eyes ay hindi pa ito tinawag. Ang libro ay mayroon ding mga hula tungkol sa ikasyam na mata ng Diyos. 9 ang final number. Ang Fan Universe ay dapat magkaroon pa rin ng ikasyam na God Eye. Siguro kapag nagtipon lahat ng siyam na God Eyes, iyon ang magpapatunay sa pagkakaroon ng Supreme Ancestor Eye. Ito ang pagtatapos ng 8 Great God Eyes. Who? Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Ang 8 Great God Eyes ay masyadong misteryoso, at tila sila ang namuno sa lahat. Si Francis ay hindi pa nakakita ng sino mang may God Eye. Kahit ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay hindi pa. Matapos basahin ang 8 Great God Eyes, kinalma ni Francis ang sarili at binuksan ang susunod na libro. 4 o 5 araw pa ang kailangan para basahin ang bawat libro. Ang layunin ni Francis ay basahin ang lahat ng mga libro sa Hidden Book Room. Wala pang nakagawa nito dati. Nagkaroon ng maraming kapalaran sa Demigod Forgotten Garden, ngunit ang Hidden Book Room ay naglalaman lamang ng kaalaman. Higit pa rito, karamihan sa kaalamang ito ay naitala na sa ibang lugar sa True Martial Sacred Land. Walang sino man maliban kay Francis ang handang gumugol ng 2/3 ng kanilang oras sa pagbabasa. Nalinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, kaya madali siyang makapag-multitask. Higit pa rito, pagkatapos talagang huminahon, talagang interesado si Francis sa mga libro. Sa sumunod na 2 araw, habang binabasa niya ang mga libro, ginamit din ni Francis ang Scarlet Fire Lotus para maunawaan ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang kanyang layunin sa hari ay nadagdagan ang kanyang bilis ng pag-unawa. Sa 7 araw pagkatapos pumasok sa Hidden Book Room, naintindihan ni Francis ang 20 hanggang 30% ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Weng! Ang isang tipak ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay hinaluan ng Purple Destruction Wind Lightning. Ngayong naintindihan ko na ang 20 hanggang 30% ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ang mga normal na half-step na kings ay hindi ko talaga katugma. Bulong ni Francis. Hindi lamang makapangyarihan ang Scarlet Destruction Wind Lightning, mayroon itong mahabang epekto ng pagkasunog. Nangangahulugan iyon na ang pinsala mula sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay tataas ng ilang beses. Naniniwala si Francis na, kung muli niyang makilala si Chadwick, magkakaroon siya ng kalamangan kahit na sinalungat siya ng huli. Sa totoo lang, kung ginamit ni Francis ang kanyang kalamangan ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques para salakayin si Chadwick, ang huli ay walang pagkakataon. Gayunpaman, gusto pa rin ni Francis na magtipid ng kaunti sa kanyang lakas. Dahan daw ang lumipas ang oras, at binigyang pansin ni Francis ang nangyayari sa messy graveyard. Sa magulong libingan. Meow!
Isang maliit na pasang magnanakaw ang nagtago sa isang sulok at lubhang maingat. Ang malabong gininto ang demigod ay lumulutang sa itaas ng isang malaking libingan. Wala sa tatlong king prodigy ang sumuko. Ang malaking libingan ay 100 yarda ang lapad, at ito ay nasa pinakagitna ng messy graveyard. Malamig ang magulong libingan at laging natatakpan ng dilim. Marami ring sumpa dito. Ang malalakas na espiritu ng puot ay paminsan-minsang lumulutang sa hangin at ibinoko ang kanilang mga bibig. Ang ilan sa kanila ay mga hari o emperador noong sila ay nabubuhay pa. Kung ito ay isang normal na henyo mula sa Sacred Land, kahit na makalabas sila ng buhay, mawawalan sila ng isang layer ng balat. Sa kabutihang palad, ito ang maliit na pas ang magnanakaw. Kahit sino sa iba pang mga alipin ay namatay na sa mga sumpa o mga espiritu ng puot noon pa man. Bulong ni Francis. Sinabihan niya ang maliit na pas ang magnanakaw na bantayan ang dugo ng demigod dahil inaasahan niyang magkakaroon ng magulong sitwasyon. Meow. Tila sumanib sa dilim ang aura ng munting magnanakaw na pusa. Hawak nito ang Shadowkill Imperial Dagger sa kamay nito. Isa itong sagradong bagay ng Dao of Assassination, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay kasalukuyang katulad ng Lord of Darkness. Kapag ang mga sumpa ay lumapit dito, sila ay gumuho. Boom! Boom! Bam! Ang sagupaan ng tatlong king prodigy ay umabot sa isang kahangahangang antas, at maging ang kapangyarihan ng mga sumpa sa malapit ay itinulak palayo. Bukod sa tatlong king prodigies, mayroon ding maliit na bilang ng iba pang mga henyo sa messy graveyard, tulad ng ilan sa iba pang nangungunang 10 henyo at ang mga may kakaibang bloodline o kakayahan na maaaring itulak palayo ang mga demonyo at multo. Kasama nila si James. Ang aura mula sa kanyang 10,000 Ancient Races bloodline ay sapat na para itulak ang kapangyarihan ng mga sumpa. Ang ilang mga henyo ng Wicked Path na nag-specialize sa mga ghost corpses ay maaari ding mabuhay sa messy graveyard ng ilang sandali. Bukod sa kanila, ang ibang mga henyo ay hindi man lang nakaligtas sa messy graveyard. Ang ilan ay tumakas ng buhay, at ang iba ay napatay. Hindi mapigilan ni Francis na mapalad na hindi siya bahagi ng mga ito. Ang perpektong pagkakataon ay kapag ang tatlong king prodigy ay pagod habang ang kamalayan ng dugo ng demigod ay mas mahina. Nagplano si Francis. Gayunpaman, kapag ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa antas ng tatlong king prodigy, halos mayroon silang walang limitasyong dami ng enerhiya. Pagkatapos ng lahat sila ay nakatayo sa pinakatuktok ng Great Origin Core Realm. Ang Great Origin Core Realm ay kumakatawan sa pagbabago sa dami ng True Yuan. Hindi lamang mas madaling ma-absorb ng mga nasa Great Origin Core Realm ang Heaven Earth Yuan Chi, maaari din nilang ipatawag ang kapangyarihan ng Heaven and Earth. Pagkaraan ng isa pang araw, ang dugo ng demigod ay nagawang makatakas mula sa tatlong king prodigy at lumusong sa malaking libingan. Ang libingan sa pinakasentro ng messy graveyard. Ang mga ekspresyon ni Godfrey, Mercedes, at Looper ay nagbago ng malaki. Ang sentrong libingan ay talagang isang bawal na lugar sa loob ng isang bawal na lugar. Sa nakaraan, karaniwang walang sino man ang nakatakas mula dito. Siyempre, bihira ang sinumang nang-ahas na pasukin ito noong una. Bukod sa ang katunayan na ang messy graveyard ay lubhang mapanganib, walang gaanong kapalaran doon. Sundan. Ang mainit na kabataan ay huminto saglit bago mabilis na humabol. Tiwala siya sa kanyang 10,000 Ancient Races bloodline. Sure! Mas mabilis pa sa kanya ang isang silver flash na pumasok sa center tomb. Tulad ng inaasahan kay Godfrey. Tumingin si Francis sa mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ayon sa kanyang pagsusuri, si Godfrey ang pinakamalakas sa tatlo. Hindi siya umasa sa isang 10,000 Ancient Races na bloodline o ilang Beast King. Si Godfrey ay bumuo ng King Intent, at ang kanyang cultivation ay halos nasa Void God Realm. Ang kanyang talento sa space at ang kanyang mga diskarte sa labanan ay umabot na sa isang hindi kapani-pani walang antas. Ang kanyang spatial spiritual body ay nadagdagan din ang kanyang pagiging tugma sa langit at lupa. Ang lakas ng mga henyo sa pagkakataong ito ay ang pinakamalakas sa loob ng libu-libong taon.
Maaari pa nga tayong maglakas loob na pumasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Si Mercedes ang pangatlo na pumasok sa libingan. Looper. Habang gumagalaw si Mercedes, nagpadala siya ng mensahe sa mainit na kabataan. Ano? Ang mainit na kabataan ay sumunod na malapit sa likod ni Godfrey at ng dugo ng demigod. Sa pagdaan ng libingan. Weng. Gumamit si Godfrey ng spatial movement skill at nahuli sa dugo ng demigod, agad na sinubukang pigilan ito. Ikaw at ako ay magsama at tapusin muna si Godfrey. Pag-uusapan natin kung paano hatiin ang dugo ng demigod mamaya. Nagsalita si Mercedes. Alam niya ng kaunti o dalawa ang tungkol sa mainit na kabataan. Ang tanging dahilan kung bakit nakapasok si Looper sa Demigod Forgotten Garden ay dahil sa Thousand Darkness Sacred Clan. Mas angkop para sa kanila na magtrabaho ng magkasama kaysa sa kanya na magtrabaho kasama si Godfrey. Oo naman. Sumangayon ang mainit na kabataan. Kahit na nakita niyang mahirap ang spatial na kakayahan at lakas ng labanan ni Godfrey. Patayin. Nang matapos ang usapan ng dalawa, walang pag-aalinlangan silang pumunta sa Godfrey. Ang balat ng mainit na kabataan ay ganap na ginto habang itinutok niya ang isang malaking kamay patungo kay Godfrey. Dimensyon ng bangungot. Si Mercedes ay kumislap pasulong, at ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang lumiwanag sa isang panaginip na liwanag. Ang kapangyarihan ng isang bangungot ay lumitaw sa katotohanan at nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang imposible ay naging posible. Kasabay nito, ang kanyang buhok at mga braso ay naging 2 o 3 beses na mas mahaba habang sila ay nag-swipe patungo sa Godfrey. Ang gayong kakayahan ay lumabag sa mga tuntunin ng katotohanan. Malamig na ngumisi si Godfrey habang ang hangin sa paligid niya ay natatakpan ng kulay pilak na ilaw. Tila ang espasyo mismo ay umaagos. Boom! 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 Ang pinagsamang pag-atake ng dalawang King Prodigy ay yumanig sa katawan ni Godfrey at naging unstable ang kanyang defensive spatial technique. Kasabay nito. Meow! Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang sumanib sa kadiliman ng daanan, at isang sandang na kasing itim ng anino ang lumitaw sa kanyang paa. Sa sandaling ito, nagsimulang mabuo ang malabong Eye of Heaven sa kalangitan. 664. Dahil malapit nang masira ang balanse ng 3 King Prodigy, hindi na makatayo si Francis. Masama para sa akin kapag natapos ni Mercedes at Looper ang Godfrey. Hindi gustong makita ito ni Francis. Kahit gaano pa kalaki ang banta ni Godfrey, nagmula rin siya sa Mystic True Sacred Clan, at ang kombinasyon ni na Mercedes at Looper ay magiging mas malaking panganib kay Francis. Boom! 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 Ang spatial secret technique ni Godfrey ay nagawang harangan ang pag-atake ni na Mercedes at Looper pansamantala. Sure! Sa isang kislap ng pilak, kinuha ni Godfrey ang dugo ng demigod at lumipad patungo sa pinakagitna ng libingan. Bangungot na bilangguan. Ikinumpas ni Mercedes ang kanyang kamay, at ang mga mahihinang linya ay bumuo ng isang bilangguan at nagsanib sa realidad, na nagpababa sa kakayahan ni Godfrey na gumalaw. Heaven Silang War Punch. Ang mainit na kabataan ay tumalon sa hangin at nagpadala ng isang gintong kamao patungo kay Godfrey, na hamarang sa kanyang mga landas ng pag-urong. Spatial Sky Slash. Hinawakan ni Godfrey ang Chenkun Sword at iwinagayway ito, na bumubuo ng malagagamba na mga bitek sa hangin. Bam! Pong! Ang pilak na liwanag na nagmumula sa Godfrey ay kumupas ng higit sa kalahati. Inatake din ng halimaw na hari at pinakawalan ang magnificent power nito. Wow! Napaatras si Godfrey habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang dugo. Ang dugo ng demigod ay nakatakas din sa kanyang kontrol. Baka sa mukha niya ang puot at ayaw. Sa solong labanan, hindi si Mercedes o ang mainit na kabataan ang magiging katapat niya. Gayunpaman, si Mercedes ay kasalukuyang may halimaw na hari at ang tulong ng mainit na kabataan. Patapusin mo muna siya. Malamig na tumawa si Mercedes habang ang kanyang buhok ay humaba ng ilang beses at pinipigilan ang dugo ng demigod sa loob ng isang sulok ng Nightmare Prison. Ang mainit na kabataan at ang halimaw na hari ay sumugod kay Godfrey.
Sinubukan ni Mercedes na pigilan ang dugo ng demigod habang sinubukan ng mainit na kabataan na pigilan si Godfrey na makatakas. Malinaw na pareho nilang gustong patayin si Godfrey, o kahit man lang ay masugatan siya sa antas na hindi na niya kayang ipaglaban ang dugo ng demigod. Hindi mahirap para sa akin na makatakas, ngunit ibigay ang dugo ng demigod ng ganito. Nagdilim ang mga mata ni Godfrey dahil sa kawalan ng magawa at ayaw. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang puso habang nakatingin sa isang bagay sa hangin. Sa partikular, ang hangin sa likod ni Mercedes. Nagsimulang mabuo ang malabong balangkas ng isang mata. Meow! Isang maliit na paws ang magnanakaw na nakatago sa isang sulok ng daanan ang biglang tumalon. Whoosh! Isang misteryosong transparent na punyal ang kumislap sa kadiliman. Ang flash ng liwanag ay napuno ng malamig na layunin ng pagpatay. Shadow Kill Imperial Dagger. Bulalas at nagbabala ang mainit na kabataan dahil ang punyal ay dumiretso sa mga mata ni Mercedes. Isang strike na pinagsama sa kalawakan. Nagningning ang mga mata ni Godfrey. Mahirap isipin kung anong antas ng kahusayan ang naabot ng kasing laki ng palad na ito sa mga tuntunin ng spatial assassination. Kahit na ang normal na half-step na Kings ay malamang na hindi makakaiwas sa pag-atake. Nagbago ang ekspresyon ni Mercedes. Naramdaman niya ang malamig na pagpatay na nakatusok sa kanyang puso, at nagsimulang sumakit ang kanyang mga mata. Kahit na siya ay nasa nightmare dimension, hindi niya gustong gawin itong tama dahil ang dagger na ito, ang Shadow Kill Imperial Dagger, ay nasa parehong level ng Chen Kun Sword at Skylocking Bow. Pinagsama ng Shadow Kill Imperial Dagger ang Dao of Assassination at ang Dao of Space. Maaari nitong baliwalain ang depensa sa isang tiyak na antas, at maging ang hindi mapatay na mga Death Guard ay nabahala nito. Shoo! Tila nakita ni Mercedes ang sarili na tinutusok ng punyal. Buksan. Magagamit lamang ni Mercedes ang kanyang buhok para harapin ang Shadow Kill Imperial Dagger. Pagkatapos ng lahat, hawak niya ang purple na sungay gamit ang isang kamay at kinokontrol ang halimaw na hari gamit ito, habang ang kanyang kabilang kamay ay naghihigpit sa dugo ng demigod. Boom! Sa buff ng Nightmare Dimension, tumaas ng husto ang kanyang mahabang buhok. Siya ay halos may battle power na maihahambing sa isang hari. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay agad na naanod. Napabuntong hininga si Godfrey, ngunit tumalon ang kanyang puso sa sumunod na sandali nang may maaninag siya. Maghintay. Bulalas ni Mercedes. Napagtanto niya na ang Shadow Kill Imperial Dagger ay nawala sa Nightmare Dimension. Isang kakaibang aura ng space ang pumasok sa kanyang Nightmare Dimension. Shoo! Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay tumusok sa isa sa mga pulso ni Mercedes. Mas tiyak, ang Shadow Kill Imperial Dagger ay biglang lumitaw sa loob ng kanyang pulso, pagkatapos ay tumusok dito. Spatial Movement. Nagulat si Godfrey. Sa kanyang talento sa space, nakikita niya ang teorya sa likod ng Shadow Kill Imperial Dagger. Arg! Napasigaw si Mercedes habang umaagos ang dugo mula sa kanyang pulso, ang pulso na nakahawak sa purple na sungay. Fuck! Ang ekspresyon ni Mercedes ay kapansin-pansing nagbago ng tila may bigla siyang napagtanto. Ang lilang sungay. Ito ay isang natatanging bagay na mayroon siya, na maaaring kontrolin ang halimaw na hari. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, isang madilim na pilak na liwanag ang dumaan. Meow meow. Tila nag-aabang ang munting paws ang magnanakaw nang bigla nitong hawakan ang sungay na may lilang kaliskis. Ang eksenang ito ay nabigla sa dalawa pang King Prodigy. Tumigil ka. Umuungol si Mercedes nang lumitaw ang galit sa kanyang nakamamanghang mukha. Ang lilang sungay ay ang kanyang pinakamalaking card sa Demigod Forgotten Garden. Habang hawak ang isang halimaw na hari, kapwa nag-iingat si Godfrey at ang mainit na kabataan sa kanya. Bumalik ka dito. Inilipat ni Mercedes ang kanyang Nightmare Bloodline sa buong lawak nito, at ang mga mahihinang linya ay tumusok patungo sa maliit na paws ang magnanakaw. Gayunpaman, ang maliit na paws ang magnanakaw ay sobrang maliksi, at alam nito ang mga spatial na sekretong pamamaraan, kaya't nagawa nitong iwasan ang pag-atake gamit ang mga hindi kapani-paniwalang pamamaraan. Sa liksi, walang maihahambing sa munting paws ang magnanakaw.
Malungkot ang ekspresyon ni Mercedes. Nang malapit na siyang gumamit ng higit pang mga killing moves. Banal na liwanag ng pagkawasak. Isang nakamamanghang Azure Light ang bumaril kay Mercedes sa dimensyon ng Nightmare. Iyon. Nanginginig ang figure ni Mercedes, at ang kanyang Nightmare Dimension ay halos nahiwa-hiwalay ng banal na liwanag ng pagkasira. Bumaba ng kalahati ang kapangyarihan nito. Siya yun. Nakita ni Mercedes ang isang malamig na asul na mata na nakatingin sa kanya. Meow. Gamit ang pagkakataong ito, sumanib sa kadiliman ang munting boss ang magnanakaw at nawala. Huwag mong hayaang mawala ito. Halos hindi maramdaman ni Mercedes kung saang direksyon tumatakbo ang maliit na boss ang magnanakaw. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang maliit na boss ang magnanakaw ay hindi tumakbo patungo sa labas. Meow meow. Hinawakan nito ang lilang sungay at ngumiti ng tagumpay ng ngiti. Imbes na tumakbo, nakatayo lang ito. Parehong huminto si Godfrey at ang mainit na kabataan. Bagamat malakas ang pasang ito, hindi ito sapat na malakas para direktang lumaban kay Mercedes. Gayunpaman, naunawaan nila ang susunod na sandali. Umuungol. Isang napakaringel na kapangyarihan ang bumalot sa munting pasang magnanakaw. Sure. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay hinaila patungo sa isang mabangong hayop na may kulay ube. Ang halimaw na hari. Nanginginig ang puso ng tatlong King Prodigy. Meow meow. Hinawakan ng maliit na boss ang magnanakaw ang lilang sungay at inilabas ang dibdib nito habang may pagmamalaki itong nakaupo sa halimaw na hari. Ang sayaw nito ay halos umubo ng dugo si Mercedes. Ang halimaw na hari ay kontrolado nito ngayon. Si Godfrey at ang mainit na kabataan ay parehong natigilan. Hindi nila ito inaasahan sa lahat. 665. Sa loob ng libingan. Meow meow. Hinawakan ng maliit na boss ang magnanakaw ang lilang sungay at umupo sa likod ng halimaw na hari na may isang matagumpay na ekspresyon. Fucking cat. Ibalik mo sa akin ang sungay. Galit na galit si Mercedes na siya ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Gayunpaman, matagumpay na nakontrol ng maliit na boss ang magnanakaw ang halimaw na hari, kaya hindi ito natakot kay Mercedes. Sa kabaligtaran, nag-face-face pa ito sa kanya. Sure. Ang mata ng langit sa kalangitan ay nagpakita ng mahinang kislap at nawala. Yung Francis. Ang puso ng mainit na kabataan ay nahulog. Hindi niya inaasahan na si Francis, na tila sumuko na sa dugo ng demigod, ay maaaring gumamit ng mga ganoong pamamaraan mula sa malayo upang makipagkompetensya pa rin sa tatlong King Prodigy. Kung ang tatlong King Prodigy ay nasa isang estado pa rin ng equilibrium, si Francis ay walang nagawa, ngunit si Godfrey ay nasa dehado kanina dahil kay Mercedes at ang mainit na kabataan na nagtutulungan, kaya, si Francis ay namagitan. Na nangangahulugan na hindi ako magkakaroon ng kalamangan kahit na makipagtambalan ako kay Mercedes. At saka, ang halimaw na hari ay nasa panig ni Francis. Ang ekspresyon ni Looper ay patuloy na kumikislap. Mukhang napagtanto niya na, kahit na wala si Francis, tila kontrolado niya ang sitwasyon. Whoosh! Lumipad ang dugo ng demigod patungo sa kaibuturan ng gitnang libingan. Sundan mo. Si Godfrey ay naging silver streak at hinabol ito. Ngayong ang Beast King ay kontrolado na ng maliit na boss ang magnanakaw, kahit na hindi katugma si Godfrey sa tambalan ni Looper at Mercedes, hindi siya natakot sa kanila. Nagkatinginan sina Mercedes at Looper. Malinaw na gustong makipagtambalan ni Mercedes upang maibalik ang purple na sungay, ngunit bahagyang nag-alinlangan si Looper. Sure! Ang mata ng langit ay lumitaw sa itaas ng maliit na boss ang magnanakaw at nagpakawala ng isang pagdagsa ng magnificent power. Ang mga ekspresyon ni Looper at Mercedes ay kapansin-pansing nagbago. Mahirap para sa kanila na isipin na ang mata ay may totoong hangarin na hari. Napakahirap para sa kanila na maibalik ang lila na sungay laban sa kombinasyon ng Eye of Heaven, ang munting boss ang magnanakaw, at ang halimaw na hari. Meow! Hindi pinansin ng munting boss ang magnanakaw ang dalawa at kinokontrol ang halimaw na hari upang sundan ang dugo ng demigod. Sa huli, walang nagawa sina Mercedes at Looper. Itinuon nila ang kanilang mga mata sa dugo ng demigod.
Hindi nagtagal ay naabutan nila si Godfrey. Weng! Gumamit si Godfrey ng special secret technique at nagawa niyang pigilan ang dugo ng demigod, ngunit sa sandaling ito naabutan ng maliit na pasang magnanakaw na sina Mercedes at Looper. Nang walang sinasabi, agad na sinimulan ni Looper ang pag-atake kay Godfrey. Francis, tulungan mo ako. Bulalas ni Godfrey. Nahulaan niya kung sino ang may-ari ng mata. Na parang nagre-react sa kanyang pakiusap. Boom! Inatake ng maliit na pas ang magnanakaw sina Godfrey at Mercedes. Agad na naging magulo ang sitwasyon nang magtulungan ang munting pas ang magnanakaw at si Godfrey upang labanan sina Mercedes at Looper. Isinasantibi kung sino ang kukuha ng dugo ng demigod sa dulo, ang dalawang pares ay nasa magkaibang panig mula sa simula. Ang Eye of Heaven ni Francis ay maaaring umatake anumang oras. Natigilan ng mainit na kabataan at nakipag-usap kay Mercedes. Sa sandaling ito, naramdaman ni Looper na ang pinaka-nakakatakot na kalaban ay hindi si Godfrey, kundi si Francis. Nasa labas si Francis, at maaari siyang umatake gamit ang kanyang Eye of Heaven anumang oras. Bagamat ang battle power ni Francis ay maaaring hindi kasing husay ng tatlong King Prodigy, ang kanyang tunay na katawan ay wala dito, kaya mas madali niyang makontrol ang sitwasyon. Ngunit hindi tayo madaling sumuko sa dugo ng demigod. Paanong hindi alam ni Mercedes iyon? Kapag nakuha na ni Godfrey ang dugo ng demigod, siya ay magiging isang hari, at ang pag-aalaga sa kanyang mga kaaway ay magiging kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Ang tatlong King Prodigies ay nasa isang pagkapatas na walang landas ng pag-urong. Samantala, nakaupo si Francis sa hidden book room at mahinahong nagbabasa ng kanyang libro. Not bad? Not bad. Isang patak lang ng dugo ni demigod ang pumipigil sa tatlong King Prodigy. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Matapos makontrol ang Beast King, alam ni Francis na ang tagumpay ay kalahati na sa kanya. Nang umalis siya sa Heart Healing Palace, binalak na ni Francis na kunin ang purple na sungay. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para kay Francis na makipag-away sa tatlong King Prodigy ng direkta. Medyo mahina nga siya sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang lilang sungay, nagsimulang umikot ang tubig. Hindi na niya kailangan pang matakot na makipaglaban sa tatlong King Prodigy. Shua! 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 Binuklat ni Francis ang libro. Dahil may sapat na oras, binasa niyang mabuti ang lahat ng nilalaman. Kahit papaano ay naramdaman ni Francis na ang mga aklat na ito ay may sariling kamalayan, na parang may mahiwagang kapangyarihan ng enerhiya sa pag-iisip sa loob nila. 1 o 2 araw lang ang kailangan ko para matapos ang lahat ng libro. Inaasahan ito ni Francis. Hindi nagtagal ay nakumpleto niya ang limitasyon sa 50 aklat at ginugol ang higit pa sa kanyang pagtuon sa sentrong libingan. Nag-aaway pa rin ang tatlong King Prodigy at ang munting pas ang magnanakaw. Wala sa 4 ang maaaring kumuha ng dugo ng demigod at makatakas ng medyo matagal. Makalipas ang 1 araw, dinala ng dugo ng demigod ang grupo sa kailaliman ng libingan. Mayroong malakas na aura ng mga multo dito, at paminsan-minsan ay lilito ang makapangyarihang mga espiritu ng puot. Marami sa kanila ay mga hari noong sila ay nabubuhay pa, at bagamat ang karamihan sa kanilang kapangyarihan ay naglaho pagkatapos nilang maging mga espiritu ng puot, sapat pa rin ito upang guluhin ang tatlong mga alilang hari. Sa kabutihang palad, ang mga espiritu ng puot ay natakot sa dugo ng demigod at hindi nang ahas na lumapit dito, kung dumating ang ilang espiritong hari at isang hukbo ng mga espiritu ng puot, maaari nilang patayin ang lahat. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nag-utos sa halimaw na hari na sundan ng mabuti sa likod ng dugo ng demigod. Ang dugo ng demigod ay magbabawas ng mga panganib sa libingan ng 70%. Tulad ng inaasahan sa isang ipinagbabawal na lugar sa demigod Forgotten Garden. 70% ng mga tao sa ibaba ng Void God Realm ay mamamatay kung pupunta sila rito. Kahit na ang mga hari ay maaaring hindi maka-address ng hindi nasaktan. Nanlamig ang mga buto ni Francis dahil sa nakita niya sa mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa.
Ang tatlong King Prodigy ay malamig din, ngunit hindi na sila umatras. Ang pagsunod sa dugo ng demigod ay talagang ang pinakaligtas na paraan, at ito ay kumakatawan sa mahusay na mga gantimpala sa parehong oras. Godfrey, may mungkahi ako. Biglang sabi ni Mercedes. Anong mungkahi? Walang emosyong sagot ni Godfrey. May tulong siya ngayon sa maliit na magnanakaw na pusa, kaya hindi siya natakot na magsama sina Mercedes at Looper. Dapat tayong magtulungan at kunin muna ang dugo ng demigod sa libingan. Pagkatapos ay magdedesisyon tayo kung paano ito hahatiin. Mungkahi ni Mercedes. Nang marinig iyon, bahagyang naantig si Godfrey. Masyadong nakakatakot ang libingan na ito. Sino ang nakakaalam kung anong mga panganib ang taglay nito? Ngunit sino ang mag-aalaga sa dugo ng demigod? Tanong ni Godfrey. Sa sandaling ito, ang dalawang pares ay nagsama-sama upang higpitin ang dugo ng demigod, ngunit may mga makapangyarihang espiritu ng puot at maging ng puot na espiritong mga hari dito na aatake sa kanila upang hindi sila makatayo ng magkasama. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya upang maiwasan ang pag-atake ng mga hari ng puot na espiritu. Meow-meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na ikinaway ang kanyang mga kuko at inalok na gawin ito. Nagpakita si Godfrey ng kakaibang ekspresyon. Hindi. Agad na umiling ang mainit na binata. Sa likod ng maliit na magnanakaw na pusa ay si Francis, at ang kanyang Eye of Heaven ay napakahirap pakitunguhan. Sa puntong ito, hindi maisakatuparan ang plano. Ang tatlo pang iba ay hindi makakaramdam ng ligtas kung ibang tao ang kumokontrol sa dugo ng demigod. Sa sandaling ito, sure. Isang mata ang lumitaw sa itaas nila at naging sanhi ng pagyanig ng puso ng tatlong King Prodigy. Ang mainit na kabataan at si Mercedes ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Junior Marshall Brother Hanford, ano ang iyong mungkahi? Tumingin sila sa Eye of Heaven na may komplikadong mga ekspresyon. Bagamat ang lakas paglalaban ni Francis ay hindi kasing lakas ng mga kababalaghang king, siya ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Madali lang. Bakit hindi hatiin ang dugo ng demigod sa apat na bahagi? Magiging pata sa ganoong paraan. Isang boses ang nagmula sa mata ng langit kasabay ng pagbaba ng isang napakagandang aura. Hatiin ito sa apat. Nagsalubong ang kilay ng lahat. Parang hindi nila ito naisip noon, sadyang nakakatakot ang kapangyarihang nakapaloob sa dugo ng demigod. Una, hindi sila sigurado kung ang dugo ng demigod ay maaaring hatiin sa apat na bahagi. Ang dugo ng demigod ay isang patak lamang ng dugo, ngunit mayroon itong sariling kamalayan. Kung pilit nilang paghiwalayin ito, maaaring sumabog ang dugo ng demigod, at ang kapangyarihan yun ay maaaring pumatay sa mga hari. Hehe. Kapag pilit nila itong hinati, siguradong magpupumiglas ang dugo ng demigod, at hihina ang kamalayan nito. Kapag ang resistensya ng dugo ng demigod ay nasa pinakamababang punto, ang aking spatial movement ay maaaring maalis ang lahat ng ito. Si Francis ay may sariling mga plano sa isip. Nagpa siya ang ibang tao na subukan ito. Meow-meow. Inihagis ng maliit na paws ang magnanakaw ang Shadowkill Imperial Dagger sa hangin sa itaas ng dugo ng demigod. Magtulungan at pagsamahin ang iyong kapangyarihan sa Shadowkill Imperial Dagger, pagkatapos ay hatiin ang dugo ng demigod. Iminungkahi ni Francis. Ang tatlo pang King Prodigies ay mahinang tumango. Ang Shadowkill Imperial Dagger ay isang sagradong sandata ng Dao of Assassination na maaaring baliwalain ang depensa. Ito ang pinakaangkop na bagay upang hatiin ang dugo ng demigod. Weng! Sa gitna ng maliit na paws ang magnanakaw, pinagsama ng tatlong King Prodigy ang kanilang lakas sa Shadowkill Imperial Dagger. Gayunpaman, bago maputol ang Shadowkill Imperial Dagger. Weng boom! Pinalipad sina Godfrey, Mercedes, Looper, at ang Beast King. Sa gitna nila, tumulo ang dugo mula sa bibig ni Mercedes, at pinandilatan niya ang Eye of Heaven na may malamig na ekspresyon. Ang iba ay tumingin kay Francis na may galit din. Kung hindi lang eyeball lang ang nasa taas nila, baka magkatambal sila at atakihin siya para ilabas ang galit. Aksidente. Ngumiti si Francis.
Ang dugo ng demigod ay parang buhay na nilalang na nakakaramdam ng takot. Kung magpanik ang aso, tatalon ito sa bakod. Kung ang dugo ng demigod ay puputulan, magkakaroon ito ng pagpapasya na sirain ang sarili. Ang mungkahi ni Francis na hatiin ito ay nauwi sa kabiguan. Pakiramdam ni Looper ay parang niloko siya. Hatiin ang dugo ng demigod. Iyon ay isang bitag lamang. Hindi ba masakit ang bewang niya sa pagsasalita? Weng! Napaatras ang apat dahil sa dugo ng demigod, at humina ang aura nito habang patungo ito sa mas malalim na bahagi ng libingan. Go! 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 Walang sapat na oras ang grupo para tanungin si Francis. Agad nilang hinabol ang dugo ng demigod. Ang aura ng dugo ng demigod ay mas mahina ngayon. Mawawalan ito ng malay pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos ay hindi na ito makakalaban. Naglaho ang Eye of Heaven ni Francis nang bumalik ang kanyang malay sa hidden book room. May natitira pang ilang dosenang mga libro. Inabot ni Francis ang isang libro nang walang pagtutol. Ang limitasyon sa 50 aklat ay tila tumaas sa nakalipas na 2 o 3 araw. Nang hindi na nag-iisip ay natapos na niyang basahin ang lahat ng libro sa hidden boom room. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.